Manila, Pilipinas. Sa kabila ng matinding panawagan ng bayan laban sa katiwalian sa flood control, nagbigay babala ang palasyo tungkol sa mga naglalayong sirain ang momentum ng pag-aaklas. Ayon kay Presidente Ferdinand Marcos Jr., sinusuportahan niya ang damdamin ng publiko na nakatuon sa maling paggamit ng pondo ng bayan. Ang aming dasal ay hindi sana mapayuko ang kanilang damdamin ng mga taong ayaw ng anumang kabutihan para sa ating gobyerno kundi sirain ito, ani Castro. Hindi naman tinukoy ni Castro kung sino ang mga destabilizers na ito o kung saan sila naka-align sa politika. Gayunpaman, tumitindi ang mga demonstrasyon ng mga progresibong grupo sa buong bansa bilang pagtutol sa mga anomalya sa flood control. Inaasahang magkakaroon ng malaking protesta sa Setyembre 21 sa Luneta Park at iba pang bahagi ng bansa. Noong Biyernes, nagdaos ng malawakang walkout ang mga estudyante mula sa Universidad ng Pilipinas, Diliman, kung saan libo-libong kabataan ang nanawagan laban sa lantad na katiwalian sa gobyerno. Isang pagsisiwalat mula kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson ang nagbukas sa mata ng lahat, na tanging 40% lamang ng budget ng isang proyekto ang naisa sa katuparan, habang ang natitira ay nagiging kickbacks para sa mga politiko at kontratista ng gobyerno. Ilan sa mga kilalang pangalan ang nadawit sa mga ghost flood control projects at mga scheme ng kickback, kabilang ang ilang lawmakers mula sa Kamara at Senado. Sa kasalukuyan, ang parehong kapulungan ng Kongreso ay nagsasagawa ng magkasanib na investigasyon sa issue habang umuusad ang bagong Independent Commission for Infrastructure ni Marcos upang matukoy pa ang iba pang pangalan o maghay ng mga kaso.